No one's gonna correct you. No one's gonna laugh at you. No one's gonna correct your intonation or pronunciation. Nobody. My name is Giselle and welcome back to our vlog. Si Yejun ay nandun sa room ng grandma niya. Sabi niya he'll go to grandma's room daw kasi naghahanap siya ng stickers. But anyway, welcome back sa aming humble vlog. And today is Wednesday. It's June 26, 2024. Pag-uusapan natin ngayon guys ang aking work. Kung paano ko nakuha ang aking work at kung may experience ba ako dito sa Australia na mag-work before I got my job. Ayan si Yejun guys, harapan. Patalastas muna tayo guys bago ako mag-start kasi may batuta dito na nangungulit sa nanay. Naghahanap siya ng kanyang dinosaur stickers which naubos na niya yon guys. Yung galing pa sa Korea na padala ng lolo niya. Inubos na niya lahat. Parasaurolophus, where? Where's the Parasaurolophus? Here? Here? No. You sure? Yeah. Yeah? Advertisement, no? Ganyan talaga kapag nanay. Accept na natin yan. Maintindihan nyo ng mga kananayan. So anyway, back to our topic. Kwento ko ang aking experience dito sa Australia. Sa Philippines, guys, wala akong talagang experience na mag-work. Ang experience ko lang pag-work ay I started tutoring Korean students since 2009. Yes, yan yung experience ko. So, kakagraduate, nag-aaral pa ako ng college noon, pero yun na yung aking work at the time. So, nung pagpunta namin dito, hindi ko talaga alam kung anong a-applyan ko at kung ano ang aking i-work. Pero marami namang offer, syempre. So, kailangan mo lang talaga ng lakas ng loob nga naman kapag wala ka pang experience. So, itong si Chris kasi join siya sa sa Korean group. Parang katulad din natin ng mga Pinoy, meron tayong Facebook for Filipinos. So, if we need help to find a job, meron tayong mga mahahanap doon at ma-applyan. So, ayun guys, finally may time na ako. Pinaalis ko na muna sila. Char. And may pagpatuloy natin yung kwento ko. So, yun nga, nagkaroon ako ng job kasi in-apply ako ni Chris doon sa isang sushi shop. Tapos, wala naman talaga akong experience sa sushi. So, during the interview, tinanong ko dun sa boss kung need ba ng may experience kasi wala naman talaga akong experience at ayoko mag-pretend na alam ko na pagdating na mag-work na is kitang-kita naman talaga na wala akong experience. Ayoko ng disappointments at ayoko talaga ma-disappoint din yung may-ari or yung nag-hire sa akin. So I asked him and then he said, I don't need experience as long as I can speak English naman daw. So, okay na kasi we just need to communicate. Kasi nga, sa harapan lang naman daw ako at magbibenta lang ako ng sushi. So, okay. Madali na naman pala. Yun lang pala yung gagawin. So, syempre happy ako kasi my first experience, my first job na ako na offer dito sa Australia. Wow! Tapos, syempre may training siya na 1 day. So, yung 1 day training, it was okay at first. Tapos, after nung 1 day na training, ang expectation nila, guys, is like, alam mo na lahat. Kasi, na-train ka na for a day. So, ito namang ate nyo, hindi naman talaga ako fast learner. At, ang dami kong kailangang i-memorize na mga, ang tawag dyan, yung mga ingredients kung paano magawa ng sushi. Tapos yung pag-roll, ano yung mga kailangan kong i-order, saan ko kunin yung mga ibibenta, ganyan. So, sa fridge, kailangan ko din malaman yung mga pangalan nun. So, in a day, guys. So, parang hindi talaga yun enough para sa akin. Tinuloy ko pa din yung pag-work doon. So, I worked for a day. And then after that, I worked for 2 days. And then I quit. Kasi hindi ko na talaga kinaya. So, okay lang naman because I talked properly dun sa owner, sa may-ari ng store. And then I really told him that this job is not for me. Pero, tsaka
na, of course naman, nakikita din naman talaga nila na parang hindi ko naman nga talaga kaya. So, that was okay. It was an experience. It was a nice experience. I learned from my mistakes na kapag nasa Pinas nga naman tayo, before we go to other country, we make sure na meron talaga tayong mga experiences. May mga part-time job tayo. Mag-part-time sa Jollibee, mag-part-time sa McDonald's, sa Pizza Hut, or kung saan pa yan. Kasi pagdating sa ibang magagamit talaga natin yung experiences natin sa paghahanap ng trabaho. So, anyway, making my story short, yun nga, nag-quit ako. Pero may salary naman yun, guys, yung 3 days na yun. So, tuwang-tuwa na ako kasi malaki yung salary nun. Ano yata yung ano ko dun 25 per hour yun. So, malaki pa din yun. Casual rate. Tapos, sabi ko kay Chris, kailangan ko mag-apply ulit ng another work. Kasi ang budget namin, pagpunta namin dito sa Australia, hindi talaga enough. So, parang 1 month lang talaga yung, ano namin, yung nilaan namin para sa paghahanap ng trabaho. Tapos, after that, maubusan na kami ng pera. Kailangan magtrabaho. So, anyway, since may experience nga naman ako sa pagtuturo, maraming naghahanap ng tutor, English tutor, sa Korean community, Korean website, kasi nga hirap sila na mag-English. So, yun yung ginab ko na opportunity. Kaya, nag-start akong magturo. So, minsan, pinupuntahan ko yung mga estudyante sa bahay nila. O kaya, we met somewhere. Tapos, yung iba naman is nasa library kami. Much better. So, yun. They paid me per hour din. At mas malaki, of course, yung sahod ko sa pagtuturo kaysa naman sa pag-work sa sushi shop. So, ayun. Tapos ngayon, guys, I have a very nice job na and I love my job. Of course, wala din akong experience sa field na to, pero I learned and I was trained very well by our previous manager and I really owed him this job. Sabi ko kasi sa kanya, bakit hinire mo ako? Wala naman ako experience. Of course, ang importante kasi dito, guys, kapag marunong kang makipag-communicate, you know how to talk to people. You don't really have to be perfect in English. You don't really have to speak English fluently. As long as you've got the confidence in you and you are okay. Makakahanap ka ng trabaho. So anyway, now, si Chris ulit ang nakahanap sa akin ng trabaho. Nahanapan niya ulit ako sa Korean community kasi yung company na to is Korean. It's a Habitel phone repair shop at maraming store na to sa Australia at sa New Zealand. So, maganda yung pasahod nila. May mga incentives and of course, basta okay siya. It's all about customer service. So, as long as you know how to talk to people and as long as you know how to face toxic customers, may mga ganun talaga, hindi yan maiiwasan, you're fine. So, ang work ko, guys, ay nandito lang sa shopping center. Kaya, ngayon, may work ako. 12 pa naman ang start, so I still have plenty of time. Ano lang siya, guys, 5-minute walk lang from our place. Tapos, nandun ako sa trabaho ko. Tapos yung job, hindi siya mahirap. Napakadali lang din at madali ka lang din makaka-adjust. Of course, may mga kailangang pag-aralan about sa systems and kung paano mo i-approach yung customers mo, how to make sales and everything. But sa atin naman kasi ng mga Filipinos, magaling tayo makipag-usap, di ba? Magaling tayo sa customer service. So, we are okay with that. And I'm proud I'm a Filipino. Hindi tayo masyadong mahiyain. So, that is okay. Ayun ka. So, yan. Diyan ako nag-work. Tapos, I work like 5 days a week. Casual ako, guys. Casual. So, okay ang pasahod nila. Mas mataas kaysa sa minimum. So, which is a lot better. Tapos, usually sa store, 2 lang kami. So, isang technician, tapos isang retail assistant. So, ako ang retail assistant because I don't know how to repair phones. Pero kapag gusto mo naman, let's say if you're a retail assistant and you want to learn to repair phones, then they can give you training so you can be a technician as well. Pero
ano sa akin yun, hindi ako masyado into phones at hindi ako masyado mabusisi sa may mga maliliit na screws, guys. At alam niyo naman, ang ate nyo ay medyo matanda na tayo. So, mahirap na rin tumingin sa mga maliliit na screws. So, guys, just a quick glance to my working place. Tingnan nyo, guys. Yan yung, dyan ako nag-work. Magka-clock out na din naman ako. So, hindi naman masama na mag-video ng saglit. So, ayun na nga, tayo ay pauwi na. Walking tayo. At saglit lang na walking, guys, labas agad tayo ng shopping center. So, paglabas ng shopping center, bahay na namin yan. Malapit lang. Kukross ka lang ng road, guys. And then, that's already our place. I'm so lucky to be working here kasi, hindi ko na kailangang mag-isip ng transportation. Ilang minutes lang. So, thank you so much for listening to me. It's just all about experience. So, for those who are coming to Australia, guys, ayun lang, kahit na wala kang experience, you don't have to worry kasi makakahanap ka ng trabaho dito sa Australia. Hindi ka tulad sa Pilipinas. I don't wanna compare, pero makukumpara nga naman talaga kasi ang paghahanap ng trabaho sa atin ay grabing napakahirap. Ang daming kailangang hinahanap na requirements. So, kung first experience mo yung paghahanap ng trabaho, let's say it's gonna be your first job, at wala ka pag-experience, ay nako, saan ka pupulutin, diba? Dito sa Australia or sa other countries, as long as may confidence ka, you know how to speak in English, you don't need to be fluent, you don't have to be grammatically correct all the time, no one's gonna correct you, no one's gonna laugh at you, no one's gonna correct your intonation or pronunciation, nobody. So, tiwala lang talaga sa sarili, trabaho, masipag, kaya magtiis, yun lang, guys. Anyway, for those who are going to subscribe na po kayo, guys, at marami tayong pag-uusapan. At ang inyong madaldal na ate ay nandito lang. Thank you so much, everyone, for watching. Bye-bye!